Good day mga kalakatan, kasaging, ka-farm, ka-agri all over the Philippines, all over the world. Isang magandang araw po sa atin ngayon. Ngayong araw po ay gusto ko lang i-share sa inyo na itong ating saging na 7 months and 2 weeks old ay parang himala. May isang nag-umpisang magbunga kahit na alam ko alanganin yung taas at tangkad at laki ng puno nito kasi nga dahil sa ilang stress na tawag doon na experience nito ng ating sagingan. Pero ngayong araw po ipapakita ko sa inyo itong isang puno. Hindi po siya kalakihan pero lumabas po yung bunga. Yan po, nagkabunga siya. Ewan ko lang kung clear sa inyo. Yan po, lumabas po yung plug leaf niya at puso na po niya ng kasunod. So sinishare lang po natin sa inyo mga ka-agri na sabi ko nga kung naging maganda sana yung perfect sana yung timing ng ulan at saka yung sikat ng araw yan dito first week of 7-month-old pa lang niya marami na sana nagkabunga. Yun po, na-experience natin dati yun. Pero kaso itong ating taniman sa ngayon kasi mga ka-agri more on organic approach po kasi ito. Even though na hindi po 100% na organic po ito, slow release po kasi talaga pag more on organic approach po yung ating abono. So sabi ko nga nagkakabunga na, hindi man lang maubos-ubos itong ating organic manure po sa puno. Siguro hanggang sa next generation yan, next follower yan, meron pa yan. Pero continuous lang po ang paglagay natin ng mga goat manure dito at iba-ibang klase ng organic matter po sa lupa para po andyan lang po siya, nakatambay lang po talaga siya mga ka-agri. Ito ay medyo mataas na rin pero yun nga lang, hindi kalakihan talaga yung puno. So expected po natin dyan siguro hanggang between 6 to 7 hands lang ang bunga niyan. We'll see kung lumabas na talaga yan mga ka-agri. Pero yun po, ina-update ko po kayo, may nagbunga. Pero yung ating expectation ay mga 1 month from now pa ito magkakaroon ng medyo may susunod na mga magbubunga, yung mga matataas doon. At doon sa dulo, maliban na lang po sa mga replace natin, ganyan ito matagal pa po ito kasi pag replaced po mahina rin yung paglaki ng mga replaced kasi meron ng nakaharang dito na mga dahon sa paligid niya na humigop ng sikat ng araw. At marami ng mga roots sa paligid niya na humihinihigop na rin itong mga laki yung mga elements sa lupa. So yun, nagiging parang bansot. Pero makakabawi yan, makakabawi yan. At tingnan nyo po, yung mga damo-damo dito, hindi natin ito naagapan kaagad kasi nga pumasok na yung pang summer time talaga dito sa amin. So sabi ko, hinayaan ko muna ito para maging cover crop. Pero dahil umulan na 4 days ago po, pwede na natin umpisa na naman yan na bunutin, asarol, or kahit manumanong pag kukuha ng mga lupa kasi yung area po ay medyo nakuna na natin yan. Dito na lang na line sana yun po at doon sa kabila may umpisa na namang tumutubo pero pakunti-kunti lang po yan kasi mataas na po yung saging. Yan naman yung kagandahan, pag medyo nagkikita-kita na yung dahon ng saging sa taas, yung damo po sa ilalim mga ka-agri ay may ibsan rin yan, hindi masyadong makakapag shoot up ng mabilis kasi naharangan na sila ng dahon ng saging. So yun na, sa umpisa mahirap po tayo sa pagdadamo pa lang, sa paglilinis pa lang. Siguro 6 hanggang 7 beses na natin itong dinamuhan hanggang ganito. Parang every month po yun po, parang monthly. May 1 month, ayan, matataas na naman yung damo, asarol na naman, kunin na naman, mano-mano na naman. So maliban na lang doon sa nag-spray tayo ng organic nating DIY na tawag doon na spray pamatay damo gamit yung asin, joy at suka. Yun, medyo after 2 months po tumubo ulit yung damo. So ayan, tingnan natin dito sa kabila. Ito replace na rin ito kasi may tama nitong bunch top. Ito yung replace natin, yung main na shoot up. Hindi dito lumabas sa ilalim kasi nang tinanim natin kasagsagan na ng sinag ng araw, dito na lumabas namatay yung main nya pero mabubuhay na yan. Ayan, hinayaan na natin. Ito dati area dito yung laging may tubig, swampy kaya talagang nahuli siya mga ka-agri.
Lalong-lalo na po yung isang line din sa ilalim ng pilapel. Talagang nahuli po talaga sila sa paglaki. Yung next na minamasdan natin na pwedeng magkabunga, ito pong puno na ito, medyo may kalakihan pa ito at saka matangkad. Sabi ko pinasunod ko itong follower niya kasi parang maganda naman yung paglaki. Pero hindi na magtatagal yan, mga next month. Lalabas na yung bunga niyan pag umpisa nang lumabas yung kanilang flag leaf. Mga kasaging, mga kaagri. Pati yung dileaf dito, sinuspend natin. Sabi ko, hinayaan ko, gaya nito, hindi ko na muna kinukuha. Kasi kasagsagan ng init po, gusto ko kasing ma-preserve yung tubig sa mga stock nito. Kaya hinayaan ko muna natin, pero yun ang umulan na, pwede natin kukunin ng mga old na mga leaves niyan. Pag talagang old na po kasi, wala na rin kukunin na rin talaga. Hindi na rin makakatulong. Pero ngayon, baka maka-recover ng konti itong ating area ng ating lakatan, mga kaagri. It is also my prayer na sana umulan pa kung makapag-ulan pa sana, well and good talaga pag mayroon pang ulan na darating, mga kaagri. Tingnan sa ilalim po dito sa second generation, ganyan na po kasukal yung mga damo dyan. Grabe pinag-iisipan ko kung ano ba mano-mano o mag-i-spray ulit tayo ng DIY nating herbicide para mapadali yung pagpatay niyan. Kasi kung may enough sana tayong fund, pamano-mano sa tao yan sa tao natin sana paggawa. Kasi naumpisa ko yan dito sa first area dito, kaya dito medyo maluwag. Pero dyan hindi pa na kuha yan, mga kaagri. So pinag-iisipan ko kasi pag umulan pa ulit, biglang kakapal yan. Dito sa puno lang ako nakapag-umpisa, tsaka dito sa one line ito na mag-asarol dati. Kaya yan, yung mga inasarol natin namatay na. Yan po. Gaya po nito, patay na. Magiging abuno lang dito. Yung problema na naman kasi yung mga damo may bunga na. Syempre, pag may bunga na seeds na naman, yan na naman, dadami na naman yung mag-shoot up ng mga maliliit na damo. Pero pag ito ay medyo palabas ng maraming dahon sa taas at medyo parang may canopy na sa taas, yung damo sa ilalim, hindi na rin yan basta-basta makapagpatubo ng diretsahan. Tutubo man sila, hindi po ganun kakapal talaga, maninipis yung mga dahon kasi naunahan na ng saging ang mga damo nang yan. Yan po mga kaagri. Itong isang tinamaan pa ng banshee dito, namatay na, kaya nag-replace na tayo dalawa. Pero ito, nako, hindi na natin yan inaasahan talaga ng gaganda. Kasi may malalaki ng puno sa palibot. Kung tutubo man yan, okay, well and good. Pero hindi inaasahan na talagang gaganda yan. Gaganda lang yan kung ito nagkabunga na at kinuha na yung bunga ng menyan. Yan, may time siyang, may space na siyang makausbong. Yun lang. Pero matagal yun. Bansot na rin, mababansot na rin sila. Pero at least yung inasahan natin dyan, yung next nilang sucker follower, doon tayo umasa. So ito yung mga dahon niya. Linisin na naman sana ito kasi by next month pwede na talaga itong lumabas na naman yung mga bunga niya, mga kaagri. So ito na po yung ating saging simulat sa fall. 7 months ago, 8 months ago na nag-umpisa po tayo magtanim talaga, na dito wala tayong makikita kundi puro lupa at saka paghihirap sa pagtatabas, paglilinis dito. Ngayon mga kaagri, may isang puno na tayo doon na nagbunga talaga. So grabe yung hirap at pagod natin, yung gastos natin, lahat-lahat sa isang puno pa lang na nag-umpisa ng magbunga. Masaya na tayo mga kaagri kasi indicator yon. Palapit na po tayo one of these days sa harvesting, yung pinakamasayang araw sa buhay ng mga farmer, yung may harvest ka lang talaga. Kasi dito pag nag-umpisa na mag-harvest yan dito mga kaagri, halos sunod-sunod na yan. Kasi hindi po biglaan yung tanim dito, staggered po. Kahit hindi masyadong marami tayong magiging ani, pag na-start na pong maani yan, bago maani po ito, malamang more than 1/2 na ng mga puno dito may bunga na lahat dyan. At saka hindi pa ma-harvest ng
kalahati yan dito mga ka-agri. Diyan sa ilalim, may mga bunga na rin yan dyan. Susunod lang yan. Hindi pa natin makakalahati sa harvest dito, itong area. Talagang magkakabunga na dyan sa ilalim. So, parang ganun. Hindi na naman natin maubos ka-harvest na dyan. Doon sa sunod na area, may bunga na naman yun doon. Yun po yung mangyayari. Hindi pa mauubos yun doon. Ang dito sa last nating tiranim, magkakabunga na rin yan. Magiging staggered hanggang sa parang cycle na po sila. Dyan sa taas, magtatanim pa tayo dyan. Siguro abutin pa yan ng mga 150 kapuno dyan. Yun ang magiging last sa dito na area. Pinag-iisipan po natin kung makapag-expansion tayo doon sa taas, malapit sa kambing. So, kailangan na talaga natin mag-fencing ng bago doon. So, yun. Sinishare po natin sa inyo. Nag-umpisa na po talagang magbunga. Itong ating lakatan at 7 months old and 2 to 3 weeks. Mga ka-agri. Bye bush. Maraming salamat. God bless us all. God bless everyone. Keep safe po tayo. Dasal-dasal lang sa Panginoon. Maraming salamat.